So, palakpakan po natin si Attorney Trixie Cruz Angeles. Kaya ako. Magandang hapon po. Si Attorney Trixie ako, pero dito sa impeachment case, hindi po ako abogado. Complainant po ako. Kasi ang mag-handle ng kaso ay ibang lawyers. Bakit namin ini-impeach ang Vice President? Unang-una, considered na Vice President siya kasi na-proclaim siya. Hindi natin sinasabi na, kasi wala pang desisyon ng Korte Suprema, ongoing pa yung protesta ni BBM. So habang ongoing yung protesta ni BBM, nakaupo siya Vice Presidente. Habang nakaupo siya ng Vice Presidente at nagsasalita siya ng hindi nakakatulong sa bayan, lalong-lalo na, hindi niyo ba napansin, wala naman kaso si Leni Robredo. Wala namang umaapi sa kanya. Hindi naman siya nakakulong. So wala siyang dahilan na magsumbong sa ibang bayan. Umaandar yung mga korte, pwede naman siyang pumunta. Pwede siyang magpa-imbestiga ng mga kaso sa NBI o sa DOJ. Pero hindi niya ginagawa ito. Ginagawa niya, pupunta siya sa ibang bansa at doon nagsusumbong. So, ano nangyayari pag ginawa niya yun? Pag ginawa niya yun, ang Pilipinang nasa labas ng bansa ang napapakaya. Tulad din namin, pag umaalis kami, umaalis kami kasi madalas din ako sa labas ng bansa. Pag nagmumukhang masama tayo sa ibang bansa. Unang-una, gusto nilang magsampa ng kaso sa International Criminal Court. Ano mangyayari pagka ganun? Hindi madali po magsampa ng kaso sa ICC. Unang-una, dahil sovereign, ang tawag natin sa Pilipinas, independent tayo, hindi naman tayo dependent sa ibang bansa, nilalagay niya sa question yung sovereignty natin. Pangalawa, kunwari, dun sa mga pagsusumbong sa European Union, naaapektuhan ang trade relations natin sa EU. Pag sa tingin ng mga ibang bansa, katulad ng EU at ng mga nasa EU, sabihin nila, sa Pilipinas, papatayin pala kayo sa loob. Hindi muna kami magte-trade sa inyo. Ano mangyayari sa Pilipinas? Babagsak ang economy natin, tapos yung mga OFWs na nasa Europe mapapauwi. So may mga masasamang repercussions yung ginagawa ni Leni Robredo kapag nagsasalita siya sa ukol sa bansa at inuuna niyang magsumbong sa ibang bansa kaysa magpa-imbestiga sa sarili niya. Kahit sabihin pa niyang gusto kong magsumbong sa International Criminal Court kasi mamamatay yung mga tao doon. Sasabihin ng ICC, "Oy miss, bumalik ka sa Pilipinas at mag-imbestiga ka muna doon. Ubusin niyo muna lahat ng remedyo sa Pilipinas bago kayo pumunta sa amin." So, ano yung ginagawa nila? Hindi naman matutuloy ang kaso until matapos yung investigasyon sa Pilipinas. Simple lang. Naninira lang siya. Naninira siya kasi gusto nilang ipaghanda yung possibility na matanggap si Digong sa pwesto. Yun lang, walang iba. So, itong celebration na ito para sa upcoming April 2 event. You are most welcome to join us. As usual, pinasasalamatan natin ang iba't ibang grupo na
patuloy na sumusuporta sa bawat event ng DDS Hong Kong. Come April 2, we are in celebration also or in kasabay ng mga pagkilos sa Pilipinas. Meron tayong gaganaping isang event sa likod ng post office. Invite, organize, and participative po ang bawat DDS, bawat grupo. It will be a permit for that event at we try as much as possible. Ikaw ang pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mataahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na Pilipinas, tayo na